Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeriel Orgasan mula sa Big Exalt Ministry at kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Leo Mata upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Leo. Kamusta po kayo? Buti naman, Jeriel. Praise God po. So maraming salamat po sa inyo pong mensahe sa amin ngayong araw na ito. So patuloy po nating pag-usapan po yung buhay po ni Zacchaeus, no? So si Zacchaeus po, alam po natin na siya po ay mayaman. Ngunit kung titignan po natin, tila hindi po siya masaya. May mga tao rin po ngayon sa buhay po natin na kahit ano pong yaman o tagumpay po ang kanilang makamit ay nakakaramdam pa rin po sila ng kalungkutan or kakulangan sa kanila pong buhay. Ano po kaya ang dahilan po nito? Sa totoo lang, maraming tao ang kanilang hinahanap nila yung saya, kaligayahan sa kanilang buhay sa magitan ng kayamanan, tagumpay, kaya buong buhay nila, doon nila yon pinofocus. Pero kung makita nyo, masaya ba sila? Hindi. Dahil ang sinabi ng Panginoon, no, ay ang totoong kaligayahan at kasiyahan ay sa Kanya lang makikita. So maganda yung sinabi ni Saint Augustine, nung sinabi niya na, "You have made us for thyself, O Lord, and my heart is restless until it finds its rest in you." So yung sa totoo lang, yung totoong kapahingahan, kaligayahan, makukuha lang natin kay Jesus na siya talagang nag-create sa atin. At sinabi rin ni Blaise Pascal, na sabi na there's a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by anything or anybody. So only God can fill in that vacuum. Kaya yung totoong kaligayahan ay makakamtan ng tao kapag si Jesus talaga yung pumuno dun sa butas ng kanilang puso dahil siya lang talaga ay makakapag-satisfy nito. Yes, maraming salamat po. Ang tunay po na kaligayahan ay na kay Jesucristo lamang. So para po sa ating pangalawang katanungan, Pastor, hindi po inaasahan ni Zacchaeus na si Jesus mismo ang lalapit at pupunta po sa kanyang tahanan. So paano po kaya natin malalaman kung inaanyayahan din po tayo ni Jesus papalapit sa kanya? Yeah. Doon sa Luke chapter 19 verse 10, sinabi very clear ni Jesus doon na naparito ako upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. So yung pagpunta pa lang ni Jesus dito, hinahanap niya tayo. So tayo lang ang hindi nagre-respond sa pagtawag ng ating Panginoon. So from the start, no, siya talaga ang intention niya, mapalapit tayo sa Kanya, makilala natin siya, at maranasan natin yung Kanyang pagliligtas. Kaya nga inoffer din niya sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi niya, "Nakatayo ako sa pintuan, kumakatok. Sino man makarinig ng aking tinig at pagbubuksan nito, papasok ako." So the invitation is always there. Tayo lang, hindi lang natin pinapansin yung invitation ni Jesus. Today is the day of salvation. So kung sino man yung nakarinig ng message na ito, tinatawag siya ng Panginoon para makilala. Dahil matagal nang lumalapit si Jesus sa atin, hindi lang natin siya pinapansin. Yes, maraming salamat po. And para naman po sa ating huling katanungan, Pastor, si Zacchaeus po ay nagbago hindi dahil po pinilit siya, kundi dahil naranasan niya po mismo yung pagmamahal po ni Jesus. Kung titignan po natin ang ating buhay, paano po ba nakakatulong ang tunay na relasyon kay Jesus upang magkaroon po tayo ng kusang loob na pagbabago? Maraming tao ngayon, parang sinasabihan sila ni Jesus na magbago. Sa case ni Zacchaeus, hindi siya sinabihan ni Jesus, magbago ka, Zacchaeus. So ang ginawa niya, nung nakilala niya si Jesus, kusang loob, tama yung term, kusang loob niyang ginawa. No? Dahil kapag mas napapalapit ka sa Panginoon, mas nakikilala mo siya, nararanasan mo yung pagmamahal niya, at kapag naranasan mo yung pagmamahal niya at nag-spend ka ng time sa Kanya, mas nakikilala mo siya. So kung kilala mo ang Panginoon at alam mong mahal ka niya, malalaman mo yung kagustuhan niya. So kapag nalalaman mo yung kagustuhan niya, ito pala yung gusto ng Lord. So I'm willing to give up these things for Him. So yun ang nangyari kay Zacchaeus. Nung na-experience siya si Jesus, sabi niya, walang halaga pala itong kayamanan na ito. Kaya ito ay kalahati nito ipamamigay ko. So nagkaroon ng kabuluhan yung buhay niya dahil sa nakilala niya si Jesus. So kung ganun yung mangyari sa mga Christians, mapapalapit tayo,
patuloy nating ma-experience yung grasya, pagmamahal ng Diyos. Hindi natin pwedeng hindi malaman yung plano niya sa atin at yung ipapagawa niya sa atin. Kaya we need to obey, we need to surrender. Pero magsisimula yon by seeking Jesus in our lives. Kapag nakilala mo siya ng gusto, magbabago tayo. Maraming salamat po, Pastor Leo, sa pagsagot po ng aming mga katanungan. Bago po tayo magtapos, meron po kaming magandang balita para po sa inyong lahat. Nagbabalik na po ang ating face-to-face classes para sa GLC Level 1. Maaari po kayong sumali sa Book 1 classes tuwing 10:30 a.m. o sa Book 2 classes tuwing 1:30 p.m. tuwing linggo hanggang April 30, 2025. Pwedeng-pwede po kayong mag-walk-in. Ito po ay magaganap sa second floor ng CCF Annex Building. Para po sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa GLC booth dito lang sa second floor ng CCF Center. And that's it for Sunday Fast Track. God bless everyone.